yung timeline para sa mga Hudyo, kasi sabi ng prophet, if you want to know the year, you want to know the date, you look at your calendar. But if you want to know what time you're living in, you look at the Jews. Why? They are God's time. Timepiece, no? Now, so nakaraan, diniscuss natin kung bakit may iba-ibang calendar. That's because nung stood upright pa ang mundo, siya ay nakikita ng mga tao, nababasa nila ng tama yung date, no? Kaya lang nung ang nagkaroon ng antediluvian destruction, pagkatapos noon ay nawala sa axis, no? Naging 23 degrees siya nakatilt. Kaya yung basa ng tao sa mga bituin, medyo parang sumobra sila ng araw. So 365 and 1/4 sa Julian, 365 days sa Roman. But we know, sabi ng prophet, it's just 360 days. Because 360 completes a perfect circle. So circle means eternity. Now, dito tayo mga kapatid. So makikita natin, dito tayo nagtapos. Sabi dito, kailangan nating malaman kung ilan yung isang week, kung ilang araw ba yan o ilang taon yan. So sabi dito, mga kapatid, fulfill her week. Yung isang linggo, mag-fulfill ka ng isang linggo, and we will give thee this also for the service, thou shalt serve me yet 7 other years. So ulitin natin, 1 week is equals 7 years. Nakuha nyo po? 1 week is equals 7 years. Okay, next. Sabi dyan, now, the 7 weeks was 49 years. We got it clear now that 1 week is 7 years. 1 week, 7 years. Okay? Okay. Now, so if 7 weeks was sige, paki-next mo na sis. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Israel. Mga kapatid, bibigyan ko lang muna kayo ng konting background dito sa 70 years. So itong 70 years na to, medyo tie up siya ng konti sa 70 weeks. 70 years kasi mga kapatid, alam natin, nag-prophesy si Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, kayo dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, kayo ay mapapaisa ibang bayan sa span ng 70 years. Okay? So meron ditong 70 years na binabanggit. Titingnan natin para makita natin kung gaano ka-accurate ang Panginoon sa kanyang salita. Dahil di ba naalala natin nakaraan, sabi, God is in the punctuation of His word. To the punctuation, susundin niya yon, mangyayari yon. Okay, next. Now, Jeremiah in BC 606, sabi ng prophet, BC 606, prophesied because of their sins and ungodliness that they would be saved 70 years. Okay, 606. Next. Daniel was BC, in that time was 538 BC. 538 years before Christ, when He spoke for time and dividing of time in 70 weeks. Ulitin natin. Sabi na prophet, 606 BC, mga kapatid, dumating yung hula na sila, or kumbaga doon sila pumasok sa pagkaalipin sa Babylon. Okay, sabi dyan, 538 years before Christ when He spoke for this time and dividing of time in 70 weeks. Look, where 70 weeks would take Him. Why? He was still in Babylon in 70 weeks. And yet God told him that was all the time that was determined upon the people. Okay. Next. Okay. Mga kapatid, itadissect natin yung sinabi ng prophet. Sabi niya, 606 BC, yung time frame na yan, the word of the Lord came to Jeremiah that Israel will be a captive for 70 years in Babylon. So 606 BC, tapos 538 BC. Ano yung 538 na yan? Gabriel visited the Daniel to give him the message about the 70 weeks in which the sixfold purpose of God was also specified. So, itong gagawin natin mga kapatid.
Okay. Mga kapatid, kung meron kayo cellphone, subukan yung calculate ngayon. Babagalan natin ng konti para mas maintindihan nyo. Titinan natin kung tama yung sinabi ng prophet. Kasi nung dumating ang salita ng Diyos, dumating si Gabriel kay Daniel, mga kapatid, it was already 68 years na na-consume within that 70 years. So, 68 over 70. Calculate nyo, i-minus nyo, mga kapatid, kung tama nga, 606 at saka 538, kung tutugma yan na 68 years. Ano po nakuha nyo? Tama ba ang prophet? Okay, why? The prophet is the divine interpreter of the word. So the prophet can never go wrong. Okay, next. So it means that there were just 2 years remaining prior to their freedom from Babylon. Yan ang naging problema minsan. 2 years, di ba? It should not be a doctrine, but it became a doctrine. Well, I would like to give you a safe something about that. Basically, mga kapatid, it's a conviction of our brothers kung ganon. Tindihin natin sila, but we know we need to prepare. Kung 2 years man yan, o 3 years man yan, o 5 years man yan, o baka 1 year na nga lang, we need to be prepared. Right? That's the basic thing. That's the main thing that we need to consider here. Okay, next. Okay. Now, the prophet Daniel had been in Babylon for 68 years. You who wants to run references back and save yourself some of the time, I've had to looking it up 68 years. He went into captivity in 606 BC. And when the vision came to him was 538. From 538 from 606 leaves 68. Yung calculation nyo, yung calculation ng prophet, tama. You need 2 or 3 witnesses to establish a truth, right? Okay, 68 years he had been in Babylon among heathens and still had the victory. Okay, next. Okay, ito mga kapatid, focus tayo. Babagalan ko ng konti. Babagalan natin dito ng konti, Sabi diyan, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Naalala nyo yung pinag-aralan natin doon sa 4 Gentile kingdoms? Saan lumabas yung kautusan? Nasa anong kingdom? Nasa Persian Empire. Lumabas yung kautusan, mga kapatid, na, or yung tawag nito, yung issue para i-rebuild ng Jerusalem. Sabi diyan, from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. 7 weeks is equals to ilang years? 1 week is equals to 7 years. Therefore, 7 weeks is equals to 49. Okay. Lalapitan ko, mga kapatid, kasi this is very dangerous. We know, sabi ng prophet, teaching is very treacherous. You're walking on a thin ice. Ganun kadelikado. Ipapakita ko sa inyo. Kung kinakailangan, ituturo ko sa inyo. Okay. 7 weeks. 7 times 7, you have 49 years. 3 score, when you say 3 score, mga kapatid, hindi yan 3. Sabihin yan, 60. 62 weeks. So, yung sabihin ng 3 score and 2 weeks, 62 weeks. So, you have 7 here. Meron kang 62 rito, 62 at saka 7, ilan yon? Meron kang 69 weeks, kasi 7 plus 62 is equal to 69. The street shall be built again and the wall even in troublous times. Okay, anong binabanggit ng prophet dyan, mga kapatid? Sabi niya, yung street, yung wall, sila'y maitatayo sa trouble time. Alam niyo, pinagdaanan kasi ng Israel, mga kapatid. Habang tinatayo nilang Israel, papakita ko sa inyo yung tipo mamaya. Habang tinatayo nila yung Jerusalem, mga kapatid, no? Kasi ang pangako ng Panginoon, I will restore. So, sa natural, habang tinatayo nila yan, mga kapatid, yung isa, ang hawak niya pa ako, martilyo. Yung isa, ang hawak niya espada. Bakit? Kasi, mga kapatid, pwede silang lusubin ng kaaway anytime. So marahil yung isa may hawak siyang pako, yung isa may hawak siyang... Ganon sila gumawa, mga kapatid. Gumawa ba kayo ng ganon? No sir, ganon ang nangyari sa Israel. Itipon natin sa spiritual. Hindi ba tayo ay spiritual na Israel? Hindi ba habang ginagawa natin ang bahay ng Panginoon, tayo'y pinipersecute ng kaaway sa bawat sides?
Kaya gumagawa tayo mga kapatid, pero meron tayong tabak. Right? It's actually the type. Natural types the spiritual. Okay, next. Okay. Mga kapatid, pansinin nyo yung term ko ha. Pansinin nyo yung pagkakabanggit ko. Ganito dapat ang 70 weeks. Ganito dapat. Sana. So, sabihin, mali itong ipapakita ko sa inyo. Mali ito ha. Hindi ito tama. Mali ito. Papakita ko lang sa inyo yung possible na interpretation nito kung sakali. Kung walang propeta. This is how the 70 weeks of Daniel should. Hindi siya must. Should is different from must. Okay? Be illustrated. Baka mamay, quote nyo ako dyan, sabihin nyo, dapat pala tapos yung 70 weeks. No, sir. Sige, tingnan natin. Timeline for Israel. For Israel to. For Israel. Walang hintil. Timeline for Israel. Ulitin ko. Okay, let's go. 7 weeks. 7 weeks times 7 years is equals 49. Okay, pasok. So from the date of the issuance of order to rebuild the temple of the time of its to the time of its completion. So diyan binild yung temple. Kaya nga sabi nila, mahigit 40 taon namin tong binil, tapos sisirain mo, titatayo mo sa loob ng 3 araw. Hindi nila alam yun. So 7 weeks. Next. So 49 years. That is from 445 BC hanggang 396 BC. Okay, next. Yan. 62 weeks. Sa 62 weeks na yan, mga kapatid, teka muna, stop. Ito nakikita nyo mga kapatid, itong line na to, ito yung pagdating ni Kristo mismo. So, meaning to say, excuse me. Siglit. 62 weeks yung nakikita nyo yung linya na yan. Okay, next. From the time the temple was restored to the time of the Messiah. Ito yung nasa 30 AD mga kapatid. Yung sumakay si Kristo sa mule ba yun, donkey? At tas yung mga tao nag-Hosana sila, ayan yun. So from doon sa time na yun hanggang dito, 62 weeks. Ulitin ko, mali itong illustration na ito. Pinapakita ko lang sa inyo para makita yung difference. Next. So 434 years yan. Kasi 62 times 7, okay, pakicalculate nyo ulit kung tama. Sige po, ito'y teaching naman, hindi ito preaching. So hayaan natin ang Panginoon na maging malaya. 62 multiplied by 7 years. Sakto ba yung tama, tumatama po ba? Okay. So, okay, next. Kailan yan? 396 BC hanggang 30 AD. Okay, next. May 1 week na natitira, di ba? Okay, may 1 week. Kasi 7 plus 62, 69 lang. So, meron ka pang 1 week na natitira dito. Next. From the time of the Messiah till consummation. Yan. Okay. Pasinin nyo dapat ganyan sana. Kung Israel lang ang pag-uusapan. Kaya lang, mga kapatid, mali yan. Tingnan natin kung bakit. Okay, 7 years, 30 AD to 37 AD, talagang mali yan, mga kapatid, kasi 2014 na ngayon. Next. So, 49 plus 434 plus 7. Pakicalculate nyo. 49 plus 434, 490. Kasi bakit? 70 times 7 is equals 490 years. Are we speaking of the right digits? Yes, sir. Okay, next. Okay. Next. May problema tayo mga kapatid. May problema. Mali yung, kasi sinabi ko mali yun eh. May problema yan. Tingnan natin. Ano yung problema? If the 7th year of the remaining 7 years was in 37 AD, diba? Kasi 30 AD, dumating si Kristo, which is actually, yun ang dulo nung 62nd week. Pero mga kapatid, kung 1 week na lang ititira, which is 7 years, you add 7 to that 30, AD 37, tapos tayo. Anong year na ngayon?
Everything must have been completed there. It's already 2014 now. Almost 2,000 years have passed. What are we missing? Ano nami-miss natin? Bakit hindi natapos ang lahat ng bagay noong AD 37? Next. Also, 445 BC to 30 AD is just 475 years. I-calculate nyo. 445 going to 1 to 30, bilangin nyo po kung ilan yon. Sige po, I'll give you the time to calculate para makita lang natin kung talagang tama nga talaga ang salita ng Diyos. Kung talagang tama ang propeta. Hindi, 445 going to 1. So, meron ka ng 445 to 1. So, 445 yon, 1 to 30. You add 445 to 30, you have 475 years. Okay. Now, if 1 week is 7 years, then 69 weeks must be 480 years, 83 years. Paki-calculate nyo nga, 7 times 69. 483. Tanong, kulang, di ba? Kulang ng ilang taon? 8 years ang kulang. Ay, patay. Sablay tayo dyan. Ako, yari tayo. Next. So, 69 times 7 is equals 483. Okay, next. Therefore, we are short of 8 years. I thought God will keep His word and no punctuation will be out of places. How can we explain this? Next. 70 weeks of Daniel ulit. Now, Jesus, Messiah, rode into the city of Jerusalem triumph on the back of a white mule on Palm Sunday, April the 2nd, AD 30. So, AD 30, April 2. Jesus rode into Jerusalem on Palm Sunday. And yan yung sumisigaw sila ng Hosanna. Hosanna, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan yung time na yan. Now, from BC 445 to AD 30 is exactly 475 years. Tama yung nakukuha ko at tama yung sinasabi ng prophet. Right? I'm not actually outside what the prophet is saying. Okay, next. But, as we have already seen that the 69 weeks makes 483 years, now, there's where the trouble comes. Ando doon ang problema. Right there, see? We've only got, with the marking of the Bible here, time only 475 years. And actually, it's 483 years. A difference of 8 years. So, yung sinabi ko, hindi sa akin yon, sa prophet yon. Okay, next. Now, God can't make it miss. Do you believe that? Can you say amen to that? That God can't miss. He's not 99.99%. He is 100%. If He said it would be so many days, it's so many days. If He says it's so much, it's so much. So what are we going to do? Sabi ng prophet. Next. Now, ito yung sagot. BC 475 AD. 475 BC to AD 30 are Julian or astronomy years, which are 365 and 1/4 day in each. But, so sabihin, from 475 to AD 30, we are counting that 365 days a year. Okay, but when we reduce them days to our prophetic calendar, ilang days tayo? 300 sa prophetic calendar, 360. Okay, tingnan natin. Our prophetic calendar brings us to 360 days as we use now in the scriptures. We have exactly 483. There it is. Right? So you see, parang sablay si Lord pero hindi mo alam, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. No? Have patience, just wait and see. Hey, next. Question. Then, tatanungin ko kayo. Bakit hindi nagtapos ang 70 weeks of Daniel sa 37 AD? Bakit hindi siya nagtapos doon? Kasi AD 30, yun na yung dulo nung 69th week. Diba? Pero makikita nyo mga kapatid, bakit hindi siya natapos ng 37 AD? Yan natin yung sagot.
Romans 11:25, "For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery." Anong mystery? "Lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in." Does it sound grace to you, friends? Yes, sir. Next. Question. Tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos, kung nakikipag-deal siya, isang beses lang sa isang bansa or sa isang klase ng tao. Pag in-off niya yung switch dito, naka-on sa kabila. Pag in-off niya sa kabila, naka-on dito. Is a switch. Kaya pag ang gospel, mga kapatid, natapos na ang biyaya sa atin, saan ito lilipat? Israel. Is a switch. Okay, anong ibig sabihin ni Paul sa pamamagitan ng salita na yon? Tingnan natin. Romans 11:19-20. "Thou will say then, the branches," sinong branches? Israel. "Were broken off," binali sila, "that I might be," sino ang I? Speaking of a Gentile. That I might be grafted in. So kumbaga dahil sa kanilang di pananampalataya, sila ay inalis para maihugpong ka na isang branch. Okay, next. "Well, because of their unbelief, they were broken off. And thou standest by faith. Be not high-minded, but fear." Kasi mga kapatid, totoo lang, biyaya naman ng Panginoon kung bakit nakapasok tayo sa kalendaryo ng Panginoon. Next. 7 seal. "There was a tree, and the roots was Jewish." Pansinin nyo, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, anong itsura niya? Mukha siyang Hudyo. "And it was cut off, and the Gentile was grafted in the wild olive tree, and is bringing forth its fruit." So, yung merong original tree, which is speaking of Israel, at yung branch na yon, may isang branch nung tinanggal, at igirinaf, ang wild olive tree, which is speaking of the Gentiles. Pinasok lang tayo mismo doon sa lifeline ng Panginoon. Next. "Until God is finished with the Gentile," bakit God isn't when you say finished, meaning to say there's an ongoing process. There's a process that was started, and that process is going to end. Until God is finished with the Gentile, Israel was blinded. Tanong, kilala ba ng Israel si Messiah? No. Sino nakakilala sa Messiah? Ang Israel o ang Gentile? Ang Gentile. "They went off into sin and to transgression against God, because God blinded their eyes that we might be grafted in." You get it? Yan. Next. 4 minutes. "God turned to the Gentile." God turned to the Gentile, and then the mercy of angel. Sinong angel yan, mga kapatid? It's an earthly messenger. Speaking of Paul, angel of mercy left all those Jews, and one of them went to the Gentile church. Paul said, "Lo," kasi hindi nyo pinakinggan yung salita, "we turn to the Gentiles, they will hear it." We went to preaching to the Gentiles. Mga kapatid, anong katipo ng bride? Hindi ba si Ruth? Who is Ruth? Is she a Jew? No. She was a Gentile. Nakikita nyo, meron tayong pattern yan, and God will always keep that pattern. Walang mabibreak. Next. Okay, Romans 11:22. Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell, severity, but toward thee goodness, if thou continue in His goodness. Otherwise, thou shall be cut off. And mga kapatid, isa sa mga araw na to, yung switch malapit ng baliktarin ni Lord. Ang biyaya na umaandar sa Gentile ngayon, pagdating ng panahon na switch yan, kahit pa umiyak ka sa altar, mga kapatid, tapos na ang biyaya. Nasa Hudyo na. Next. Ephesians 2:4. "But God, who is rich in mercy." Sino ang Ephesians? Ang Ephesians pa, mga kapatid, Jews? Hindi. Sila yung mga Gentile. "But God,
who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. Diyan tayo nakapasok. By God's mercy. Pasok. Why did the Jews reject Jesus? Yan ang tanong, sabi ng prophet. God was in it all. Para nakikita ko si Joseph, sabi niya, huwag niyo sisihin ang inyong mga sarili dahil pinahintulutan niyo ng Panginoon. Para ano? To save lives. It was the only way that He could bring out the Gentile bride. Kasi kung hindi binulag ang Israel, mga kapatid, kung natapos ang 70 weeks of Daniel sa 37 AD, sino lang ang nasa langit? Ang Diyos lang. Walang maliligtas na bride. Marahil yung mga proselytes noon na mga hintil, maliligtas sila. Pero hindi tayo maliligtas kung ganon. He died on the cross to preserve the life of the Gentile church. Typing Joseph, way back in the Old Testament. Okay, next. Tatapusin ko rito, mga kapatid. Brad, pakiready po. Now, going forth of the commandment to rebuild Jerusalem, which was on the 14th day of March. Now, if you want to put that down, in Hebrew, you'll find it called Nisan. March is Nisan or Nisan, siguro yan, which means March. The issue was given on the 14th day of March, 445. So, nakikita nyo kung saan ako galing, kung saan ako pinagkukuha yung mga figures. The issue went forth to rebuild the temple. You understand it. As you people have read the scriptures then, until it was completed, it taken 49 years to complete the temple and the city to rebuild it. As the Bible said here, Daniel speaking, or the angel to Daniel, that walls, it would be built in troublesome times. And many of us remember when it was built, they had a mortar block in one hand and a sword on the other to watch the enemy. And it would be built in troublesome times. Okay mga kapatid, pasensya na po, tatayo muna tayo. Putulin natin. Praise God. Baka pakisamahan ako sa kanta nung We Gave Thanks. We Give Praise. Praise God. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, Brad. We give praise, for by faith we know your grace will see us through. First stanza, verse 1. All you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Amen. It's only by grace of God. Amen. Hallelujah. Tala tayo, Yoko habang tinatawagan ko si Brother Mauro sa pagbubukas ng panalangin. Pasalamat sa ating gawain, sa mga katotohanan na nating natanggap sa umagang pong ito. Amen. Sige, tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Oh God, muli Lord, salamat muli Lord sa bawat isa na naparito, Panginoon, sa sambahan. Ito yung biyaya mo, Panginoon, na tinatamasa namin, Lord. Iningatan mo kami, O God, ayon sa iyong dakilang layunin, Panginoon, ang pasalamatan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan naman. Minsan pa amin itong tinataas, Panginoon, ng gawain sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, na malayang makakilos ang iyong Holy Spirit sa dako na ito, Panginoon.
at lumagay sa aming kaluluwa at ito'y lumikha ng kagalakan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y ang aming papuri sa iyo ay mabangong samyo sa iyong harapan, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Pangunahan mo, Panginoon, bawat tumatayo, Panginoon, sa pulpito, Panginoon, at ito'y maghayag ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ito'y, O God, yumabong sa aming puso. O God, lumikha ng kasiyahan habang kami nagpupuri sa iyo. Tanggapin mo ang aming parangal, pagsamba sa iyong katastasang pangalan. O God, samahan mo, Panginoon, ang bawat pumarito, Panginoon. Ingatan mo sa daan. Hayaan mo, Lord, na pumarito sila sa bahay-sambahan na ligtas ayon sa iyong pag-iingat, Ama. Pinupuri ka namin sa umagang ito, pinasalamatan ka namin. O God, tanggapin mo ang aming papuri, parangal sa iyong katastasang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati po natin ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Sa ating live broadcasting na naman na ginagawa po natin, binabati po natin lahat na online. At mabuhay po kayo, maipabak po sa mga kapatid natin sa Pampanga, at mayong aga diha sa mga kapatid natin sa Cebu, sa mga kapatid natin sa nakatunghay sa ating gawain. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Habang inawit po natin, give me your hands, let us agree together. Amen. Hallelujah. Give me your hands, let's agree together. Then all of our enemies will tremble at our feet. For whatever we bind on earth shall be bound in heaven. In the name of Jesus, Satan has to flee. Yes, we got the power. Yes, we got the power. In the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Go Satan raging, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. So many years now, so many years now, Satan tried to stop us, but the bride of Jesus, Lord, is still alive. Like a mighty army, we'll marching onward, winning every battle, 'cause the Lord on our side. Yes, we got the power, we got the power, in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan raging, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the overcoming power. Overcoming power is what we have today. Overcoming power to keep the devil away. Overcoming power till we become the Lord. That's when we leave this sinful earth and go and meet the Lord. Say it again, overcoming power. Yes, overcoming power is what we have today. Yes, overcoming power is the devil away. Overcoming power till we become the Word. That's when we leave this sinful earth and go and meet the Lord. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. And He gives me the power, hallelujah, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and the power of darkness underneath my feet. Oh, bless the name of the Lord. The name of the Lord is
a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Oh, the name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Yes, we got the power, everybody. Yes, we got the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. Oh, makapangyarihan! Makapangyarihan sa ngalan ni Kristo. Makapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Galit man ang diablo, di kaya matatalo. Makapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Oh, everybody, awitin natin ulit. Makapangyarihan ang ngalan ni Kristo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Galit man ang diablo, hindi kami matatalo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. O makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Siya pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang daan ng katotohanan ng buhay. O salamat po, Panginoon. At may ipapatotoo ko sa inyo ngayong umagang ito. Dahil ngayon ay may pasok ako. Pero sabi ko sa aming hepe, may gawain kami ngayong linggo. Kaya sabi niya, sige, papayagan kita. Pero yung tinitraining mo mga tao, ay bigyan mo muna sila ng panalangin. No? Ipag-pray mo muna sila. No? Kaya magpa-identify tayo na tayo yung mga Kristiyano. Magpa-identify na tayo. Ano man ang gawin ng sanlubitang ito. Tayo yung mga tunay na Kristiyano. Tayo yung mga sundalo ng ating Panginoon. At walang magagawa si Satanas. Dahil kakampi natin ang Panginoon. Kung sinong ang laban sa atin, ay wala na. Dahil nagtagumpay na ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Fought the good fight. Sabi niya sa 2 Timothy 4:7, nakikibaka ako ng mabubuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Hiniingatan ko ang pananampalataya. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Of the gospel, tell this only son. At the end of his road, he had a testimony. He said, I have finished my course. A crown await for me. I have fought. Oh, I have fought a good fight. I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. Oh, the battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Oh, hallelujah, looking back through all my years, there's a battles along the way. Persecution, pain, and tears, I struggle day by day. But through it all, one thing I know, in Christ is victory.
And when my life is over, my testament will be, oh, waitin natin lahat, I have fought, oh, I have fought a good fight, I have kept the faith, I've been through some hard time and made it by His grace. Oh, the battle's almost over. I have run my race. I have fought a good fight. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have kept the faith. Oh, we worship the Lord. We worship. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Duwalatin na yung pangalan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. Dahil natin mga kumpuna. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka at ngayon iniingatan ko ang pananampalatayang nasa akin ngayon. Praise God. Yan po ang testimony po ni Paul at nawa po yun ang maging katapusan din natin, ang dulo natin. Dapat hindi tayo sumusuko. Sabi nga isang awit, don't give in, don't give up. Amen. Dapat pag namalapit natin sa pampang, huwag tayong babalik. No? May mga malapit sa pampang, bumabalik pa. Then, pagod na sila, nakasawa na. But praise God, hindi dapat tayo sumuko sa buhay na ito. Amen. Sa oras pong ito ay nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating gawain. Kung karating nyo lamang ay na-miss nyo po ang gawain natin kanina. Napakaganda pong gawain natin sa Sunday School. Pinangunahan po na Brother Arnel. Tuloy-tuloy po yan. Nabitin po kayo pero praise God, sa next time po ay agahan nyo po. So alam ko po, awit po ang Ladies Choir. At sabang sila ay naghahanda sa kanilang lunti ang mga damit, ay bigyan na po natin ang buong pagkakataon para sa kanila. Amen. God bless you. At maghanda rin yung dalawang awit. Dalawa magkasunod to. Isang Sister Linda at isang Sister Chris. At yung sa papel na binigay sa akin, isang Sister Chris naman at Sister Linda. Palagay ko isang tao lang yon. Amen. Praise the Lord. Shelter in the time of storm. Shelter in the time of storm.
Hallelujah. Si Kristo ang bato ng ating kanlungan. Siya ang ating buhay na pag-asa. Amen. Salamat po sa awitin ng Ladies Choir. Nailibing na po ang kanilang taga-kumpas, pero hindi pong kasamang nailibing ang kanilang mga awit sa Panginoon. Nagpapatuloy, kaya lang wala nang nagsasabing, mali. Yun ang lagi sinasabi ni Mami, pag mali ang boses mo, praise God. Alam ko ang Panginoon ay binigyan sila at nagpapatuloy po ang kanilang mga awit sa Panginoon. Sunod natin kagad si Sister Linda at Sister Chris. God bless you. Amen. Praise the Lord. Hello. Praise God. Hello. Praise. 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 Kay tagal na rin naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng daang tinahan, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpagkailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin ay niningning. Ikaw pala ang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ng puso at damdamin, ngayon ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw pala nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pala ang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas kitang kalimutan at saktahan, pagpapatawad ay agad lagi mong lahat, kailan pa man. Ikaw pa
handa akong tanggapin. Ikaw pala nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pala ang kailangan, tugon na sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Wow, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa awit niyan. Ikaw pala. Amen. Nakapakaganda pong mga verses. Sabi niya, gaano katalas naktaysaktan at talikuran. Amen. Ngayon pa rin ang Panginoon pagmamahal ng ating Panginoon. No, naalala ko yung preaching ng ating pastor last Sunday. Dapat nilipol lang tayo ng Diyos. Dapat wala tayong karapatang umupo sa lugar na ito, pero binihiyaan tayo ng Diyos upang tayo makabalik. Minsan nga nag-uusap kami sa Orte, dapat nilipol ka na ng Diyos eh. Sabi ko sa kanya. Sa mga ginawa mo. Sabi niya si Orte, lalo ka. Dapat nilipol ka na rin. Dapat inutas ka na rin. Pero dapat tayo lahat ay inutas na ng Panginoon. Pero naalala niya mga kapatid, tao nga pala tayo. Nagkakasala at nagkakamali. Pero binihiyaan lang tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya ang tao, mga kapatid, sabi nga, ang tao'y marupok, madaling lumimot. Amen. Kaya pinapaalalahan po tayo sa ating mga pledges. Baka nakakalimutan niyo po. Sa oras pong ito, mga kapatid, ay patuloy nating binabati at welcome ang mga kapatid natin sa iba't ibang dako ng mundo. Binabati po natin sila, ang mga pledges niyo po. Nagpapatuloy po ang ating gawain sa lugar na ito. At nakita niyo po mga kapatid na painit ng painit, no, ha? Palakas ng palakas ang ating paypay. Ibig sabihin niyan, tumitindi ang hilab. Pag tumitindi ang hilab, marapit nang lumabas ang aircon. Lumalabas na. Lalamig na tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya tuloy na po ang ating mga gawain. Kaya pinapasalamatan po natin ang bawat kapatid na patuloy na nag-ambag. May mga grupo ho na patuloy na bahagi po ng church na ito na nag-aambag sa kanilang mga gawain. So pinapaalala po natin, ang group 4 po ay tinapos ko na kana Brother Sog ang aking ano sa kanya. Buong taon binayaran ko na po yung pledges natin sa group 4. At sinagot ko na rin natin sa kanila ang nagkakahalagang 20,000. Nagbigay na rin tayo kay Brother Sog. At ganoon din ay humingi pa siyang pampinto sa akin. Mga 10,000 ang tatapon natin dyan. Praise God. At alam ko, bahagi po kayo ng lahat. May mga kapatid tayo nagbigay sa akin ng 50 pesos. Yung 50 nyo po, ipinilatada na sa likod natin. Kasama na po kayo. Kaya sa group 1 hanggang group 5, kung inisip nyo wala pa kayong bahagi, ito ang pagkakataon nyong makipag-ugnayan sa inyong mga grupo. Dahil alam po natin na hindi po nasasayang ang bawat sentimo. Hindi po namin binubulsa ang inyong pong binibigay sa ating Panginoon. Dahil po ginagamit po natin para sa ikalalago ng ating gawain, para mapaigi po ang ating gawain sa oras pong ito. So sabi ng ating Pastor, Brother Ed, take your time. So binabatiin po natin ang bawat isa. At kung may mga bisita, magdadako na tayo sa announcement. Okay, welcome po natin si Dr. Brother Andrew Hunyo from Bayambang, Pangasinan. Akin na eh. Yan. Katabi niya po ang napakagandang si Lovely. Kaway sa kaliwa, kaway sa likod. Doktor, God bless you. Wala pa tayong pasyente ngayon. Amen. Praise the Lord. At salamat. At ang ating doktor na yan na kasama po natin ay napaka mabuting tao. Kapag po nagpupunta kami sa Pangasinan, siya po nag-entertain sa amin at nagpapakain sa amin at lahat ng pagtanggap na basta dadaan lang kami doon, no? Dumaan lang ko kaya napin si Doktor. God bless you. Naalala ko yung kanta nating The Love of God. The Love of God, ha? Naalala ko si Pastor Kunyo. Amen. God bless you, Doktor. Amen. At welcome sa gawain po ng ating Panginoon sa lugar na ito. Ganun din, sa July 6 ay ngayon pala araw na to, no? Ako, may birthday sa araw na to. At youth service at ganap na 1:30 pagkatapos po ng gawain. At ganoon din po ang August 5 po ay sa next month ay ang tutuloy po natin ang Men's Devotion Overnight Fellowship at tangpok po doon ng Demonology at Physical Realm dahil po sa mga napoposes po, no? May mga pag-aaralan po natin yan. Ang actually po,
Ang demonology po ay itinalaki po ng ating pastor, 8 buwan yata. Ewan kung kaya nating upuan to sa isang gabi. Amen. Dahil may physical realm, at enticing spirit, religious spirit, marami pong mga bahagi po ng kademonyuhan. Amen. Ang tatalakayin sa oras pong yan. Amen. Praise God. At wala na. Kung wala na, batiin po natin yung mga may kaarawan sa oras pong ito. Para maging masiglang araw dahil ito'y napakagandang araw. It's a BAA, Beautiful Sunday. S-O-N, Sunday para sa bawat isa. Sabi po ito, He will cover you with His feathers and under His wing you will find refuge. Faithfulness will be your shield and rampart. Psalms chapter 91, verse 4. Amen. Ngayon po ay nagdiriwang ng kaarawan si Brother Joshua Banglos. Amen. God bless, Brother Joshua. Uy, sabi ko na nga ba, Sister Esther Soriano ay nagdiriwang din, magkasunod. Amen, si Esther Soriano. At ganoon din sa Tuesday naman, July 8, ay Sister Lizelle Mercado. Amen. At happy birthday. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po si Hazel Acebo. Sa July 10 naman po yan. At sa Webes din po si Sister Grace Dumanais. Amen. Hallelujah. At si Brother Rico Ebasco ay hindi nagpahuli na Biyernes, July 11. Happy birthday, bro. Amen. God bless. At si Brother Larry Tejano na nasa Italy ata to, Canada, no? At nagdidiwan na kayang karawan, Brother Larry Tejano. At ganoon din sa Saturday, si Sister Ruth Kalugay. Ang batang-batang si Ruth Kalugay nagdiriwan ng kayang karawan. Amen. Praise God. Happy birthday and God bless you from your family, Elect Bride Assembly. Amen. Tayo pong lahat ay mananalangin. At kasabay po nito ay ating pong isama na rin ang ating offering. Kung may mga pangailangan po kayo sa Panginoon ay isimbolin niyo po sa pagtaas ng kamay. Ang sabi po ng Biblia, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Ibigay lang po natin ang bigay sa gawain ng Panginoon, ang ating mabibigay. Maring hindi natin makuha ang katugunan ngayong araw nito, pero sa mga susunod na araw, makikita nyo, nagpa-prosper, gumagana, sumasagana ang pagpapala para sa inyo. So pag-pray po natin ang may kaarawan, ang ating offering, at ang mga kahilingan. Brother Nemi, God bless you. Sama rin natin si Sister Eliana na merong lagnat, lubos na kagalingan para sa araw na ito. Sister Rihanna. Lorente. Hallelujah. Tayo po yuyuko at magkakaisa upang unahin natin na idalangin ang kagalingan sa mga may karamdaman. Hallelujah. Banal naming Ama, narito po ang bawat isa sa amin nananampalataya na Ikaw ang makapangyarihan Diyos na tumawag sa amin, nagmamahal sa amin, nagpatawad sa aming mga kasalanan, nagtubos ng aming mga kaluluwa, at minamahal, Panginoon, hanggang sa kami ay palitan ng bagong katawan, buhay na walang kamatayan. Narito kami, ang aming mga pananampalataya ay nagkakaisa na sa iyong pangalan, Panginoon, ay walang tatayong anumang karamdaman sa aking mga kapatiran sa umagang ito. Sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ, ay aming hiniling, Panginoon, ang iyong paghipo at pagpapagaling kay Iliana Laurenti, Panginoon. Sa oras na ito ay hiniling namin ang iyong masaganang biyaya para sa kanyang mabuting kalusugan. Ganon din naman sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Kagalingan, Panginoon, sa espiritual at sa pisikal, at ganon din naman sa mga pinansyal. At amin din dinadalangin at pinasalamatan, Panginoon, ang mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat po sa pagbibigay mo sa kanila ng patuloy na buhay at lakas, at ganoon din naman sa mga nagkaloob. Panginoon, ay pinasalamatan namin ang mga nag-aambag sa gawain at sa pagpapagawa, Panginoon, ng building, at sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga ikasampung bahagi. Salamat po sa mga bisita, Panginoon, at higit sa lahat ang mensahe mo sa mga araw na ito. Ang iyong gagamitin, Ama, ay aming idinadalangin, magmanipis ang mga salita mo sa kanyang mga labi, at ito ay maging Espiritu Santo sa aming mga buhay, maging silyo at maging tatak, at hanggang sa maging kasama ka namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga bagay kinikilala namin, maging maliit at malaki, na ito'y mula sa iyo. At ikaw lamang mabigyan dangal, papuri, pagluwalhati, at ikaw lamang ang karapat-dapat nasambahin
at bigyan ng parangal sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. Amen. Hallelujah. What can I give? Yes, Lord. Hallelujah. What can I give? What can I bring? Yes, Lord. That will Be pleasing to you, my King. I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer. It's all I have to give. I got two hands, one heart, one life to offer you. I got two hands, one heart. That's what I give to you. Verse 2. Yes, Lord. Use me today. I know you can. Oh Lord. Lord, I surrender to your plan. You made this heart. You made these hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer. Well, it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. I got two hands, one heart. That's what I give to you. I got two hands. Amen. Two hands, one heart. That's what I give to you. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. What can I give? What can I bring? Dapat yun po lagi natatanungan, ano itong pwedeng maitulong ko? Ano pwedeng bigay ko sa Panginoon? Hindi po yung, ano ba makukuha ko dyan? No? May mga taong, ano ba mapapala ko dyan? But pwede natin tanong, ano ba pwedeng bigay ko sa gawain ng Panginoon? Dahil alam po natin mga kapatid, ang bawat sentimo, ang bawat nabibigay natin, ang bawat pagmamahal, ang bawat pagpapatawad, ang bawat pagtanggap, ay hindi po nawawalan sa isa yan sa ginagawa po natin sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sa oras pong ito mga kapatid, ay sabi ni Pastor, take your time, pero tawagin niyo po ang ating pastor at nagpapasalamat po tayo sa ating sa mga kapatid natin ngayon na patuloy na tumutulong sa ating gawain. Alam niyo, napakasarap isipin, mga nawala pong kulay, walang dilaw, walang puti, walang itim na tumutulong po sa atin para po ituloy po ang gawain sa lugar rin pong ito. Ang lahat po, marami po tayong mga proyekto. Huwag kayong magtataka isang araw, magdala kayo ng jacket dahil kikiligin tayo sa lamig. Yung magkakabit nga po ng aircon, ang sabi sa amin, ang ginaw dyan. Pag nalagay ito po yung aircon, sabi, ang ginaw dyan. Sabihin talagang malamig po. Kaya, so, pag-pray po natin mga kapatid na nawa po ay bigyan ng karunungan, katalinuhan ang mga enyero at lahat po ng tumutulong sa lugar na ito. Okay, sa Webes, kakabit na. So, maghanda na kayo ng blanket. Hinda nyo ating mga offering. At tulong po natin na pwede nang ayuda sa gawain po sa church na ito. Tuloy-tuloy lang po ang ating offering from group 1 to group 5 dahil lahat po ng natin bibigay ay sinasama-sama po natin yan para mapagkasya po natin ang lahat ng ito. So, well, bigay po na ng buong pagkakataon sa ating pastor. Amen. At meron po kasing dedication. Salamat po dahil ang ating pastor ay nakarating na maluwalhati sa lugar na ito. Nasiraan daw po siya sa daan, pero ang napakaganda dahil hindi po siya nasiraan ng loob. Kinamboy niya ng kwarta. Bahala na ako sa mga karintayang kwarta at narito siya sa ating harapan ngayon.
Amen. Praise the Lord. God bless you, Pastor Ray Soriano. Amen. At kasama po natin siya at pray po natin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Doon sa mga gustong pumasok, meron pa mga upuan dito sa loob, ano? So, sa lahat ng gustong pumasok, pero yun ang gawin yan bago tayo magsimulang bumasa ng ating scripture. Welcome po kayo na gumalaw at pumasok sa loob para i-occupy iba nating mga upuan. Sa Lord. Totoo po yung sabi ni Brother Eddie, salamat sa pag-iingat natin, Panginoon, dahil hindi ko po alam kung paanong napatakbo ko pa yung sasakyan. Sa Marcos Highway pa lang, kumalas na yung aking cambio. Yung connecting rod dun sa, mula sa transmission, papunta dun sa cambio, ay nakalas. So, hindi ko alam kung paano ko nadala pa hanggang sa Santolan, hanggang doon sa, sa Shell. At pagdating sa Shell, wala namang mekaniko, kaya ako na rin nagmekaniko. At sa gabay at tulong ng ating Panginoon, nakita ko kung ano yung medyo, sabi ko, hindi yata normal yung itsura nito. Mapakailaman nga. So, galawin ko, kinabit ko po, yun nga ang problema. At yan, nakarating po ako, amen, sa tulong ng ating Panginoon. Hindi tsamba yun, gabay yun ni Lord. Gabay yun ang ating Panginoon. So, ganun din naman kayong lahat ay ginabayan ng Panginoon para maparito. Kasi pwede sanang magpunta kayo sa ibang lugar ngayong araw na ito. Pero ang naging sensitibo kayo sa pangungunan ng Espiritu ng Diyos at kayo ay narito ngayon sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Ito ang sakdal na kalooban niya at tayo magkatipon. Ang sabi, huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo pat nakikita niyo ng araw ng pagbabalik niya ay napakalapit na. Amen. So, napakabuting makita, masumpungan ng ating sarili sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Amen. Dahil doon niya lang kayo tunay na matutulungan pagka kayo ay nasa sakdal na lugar, sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Amen. Narinig ko nandito yung ating kaibigan na Brother Andrew Hunyo. Nasaan ba siya, Amanda? Ayun, nandun. Natutuwa tayo makasama siya. Amen. Hindi kasama si Sonia. Okay. Walang ko lang nandito ka sana, ikaw ang nahilingan ko mag-preach. Walang ko lang napaparito ka. Amen. Mahal natin kapatid galing sa Bayambang. Alright, bago tayo tumungo sa ating mensahe, magdededicate tayo ng baby. Apo po ni Brother Juanito, Sister Lourdes, ay ating ialay ngayong umaga. So, inaanyayahan ko ng mga magulang, sina Sister Michelle, Brother John Ryan Suarez, na dalhin ang kabilang anak na si Jamaica dito sa harapan. At ang mga witnesses ay sina Brother Jason Cortez, Sister Jessa Dumanon, Brother Arnel Navales, Sister Ninfa Munoz, Sister Beth Tinieba, Sister Grace Duarte. Hindi natin pwedeng tawagin lahat, pero tinatawagan ko na lang si Brother Jason Cortez na lumapit dito sa harapan. Sister Jessa Dumanon, please, para i-represent ang lahat ng mga witnesses. Tayo. Last Brother John. Okay. It's the Lord. Jamaica. Jamaica, ang ibig sabihin ay beauty. Okay? Ni-research ng ating kapatid, si Michelle, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ng kanyang anak. At ibig sabihin pala nito ay beauty. Alright? Tinignan ko rin, nag-search din ako ng konti. Wala akong nakita dun sa mga biblical names pero meron dun Jamai. Jamai, na ibig sabihin ay warmth or making warm. So, ang beauty ni Jamaica ay hindi malamig na beauty.
kundi mainit na beauty. Alright, beauty na naghahalina. Beauty na, amen, nagbibigay ng comfort. Yan ibig sabihin, no? Pagka nilalamig ka, kailangan mo ng init. Amen? Yun ang klase ng beauty. Amen. Na taglay-taglay ni Jamaica ngayon. At nawa ang kagandahan ni Jesucristo ang tunay na makita sa kanyang buhay, sa kanyang paglaki. Alayin natin siya sa ating Panginoon. Waka mo na lang, sis. Tayong lahat ay extend nyo ang inyong mga kamay towards the child. Tayong lahat ay mananalangin. May mga ninong at ninang, lalo na, amen. Let's pray for Jamaica. Ama namin, salamat po sa napakagandang regalong ito na nasa anyo ng batang ito, Ama, na hawak ng kanyang ina ngayon. Ikaw po ang pinagmulan, kaya narito ang ina, binabalik siya sa iyo, kinikilala na kung wala ka, kung hindi mo siya tutulungan, hindi niya po kayang palakihin ang batang ito ng tama. Panginoon, maraming ibang mga magulang, bilyon, Panginoon, ang nagpapalaki ng kanilang mga anak, Lord. Milyon-milyon, Panginoon. Ngunit, ilan lang ang tunay na nagpapalaki ng ayon sa iyong salita. Kaya salamat po na Sister Michelle ay binigyan mo ng kapahayagan tungkol sa iyo, nakilala ka niya. Kilala niya ang mensahe sa uling panahon at ngayon po, nais niyang simulan, Panginoon, ng tama ang paglaki ng kanyang anak na si Jamaica, Lord. Niling namin na kargahin mo po siya ngayon, Ama, sa aming paghahandog sa kanya. Proteksyonan mo siya ng iyong walang hanggang bisig. Kaya mo ikaw ang maging kaaliwan niya, ikaw ang maging doktor sa panahon ng karamdaman. Ikaw ang maging provider, Lord. Lahat ng pangangailangan niya sa kanyang paglaki, Lord, ikaw po mag-provide. Pagpalain mo mga magulang, Brother John, Lord, at Sister Michelle, tuloy mo silang ilapit sa iyo, palalimin ang relasyon sa iyo, nang sa ganun tunay nilang magabayan ng bata, Lord, sa landas na tama, Panginoon. Hayaan mo ang batang ito ay maging tunay na kaligayahan sa tahanan, Lord. Kaligayahan ng mga magulang at maging sa aming church, Lord. Palakihin mo siya na nagbibigay ng kalulatian sa iyong banal na pangalan. Para sa iyong kapurihan, inaalay po namin si Jamaica sa iyo para sa isang buhay ng paglilingkod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. God bless you, Sister. God bless you. God bless you. God bless you, Sister. Bless you. Tayo natin magsisitayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, bubuksan natin ang ating mga Bibles, Ephesians chapter 4. Verse 32. Sabi dito, kung nakita nyo na, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. I want to read that again. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Sabi sa Tagalog ay ganito, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Yung pala ibig sabihin ng tender-hearted sa Tagalog, mahabagin, may malambot na puso. Yung ibig sabihin nun, sensitibong puso. Na mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kung makikita nyo, binalik na naman tayo sa Diyos. Dahil ang katangiang ito ay hindi galing sa ating sarili. Ang pagiging magkakaroon ng kagandahang loob sa isa't isa, ang pagiging mahabagin, amen, ang pagpapatawad ay galing sa Diyos. Amen. So kung ikaw ay konektado sa ating Panginoon, dapat ang mga bagay na ito ay mag-manifest sa iyong buhay. Gusto kong pamagatan ang ating mensahe ng tender-hearted. Tender-hearted. Tayong lahat ay yumuko sandali, tumalangin, Ama namin, lumalapit kami sa iyo, inihiling na ikaw po, Panginoon, ang muling manguna sa iyong lingkod,
sa kanyang pangangaral at sa iyong mga anak sa kanilang pakikinig. Hilingin po namin, Panginoon, ang spirito ng karunungan at kapahayagan ay sumagana muli, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Nang sa ganun, Panginoon, walang isang salita ang mawalan ng kabuluhan, kundi bawat salita na mamutawi sa iyong bibig, Lord, ay maging, Lord, makapangyarihan at magampanan nito ang nilayon mo, Ama, sa iyong pagsusugo ng salitang ito, Ama. Kagaya ng sabi mo, hindi ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan, Panginoon, kundi tutuparin kung ano yung nilayon mo bago pa itatag ang sanglibutan. Lord, magsugo ka ng salita ng kagalingan, salita ng paglilinis, salita ng kasakdalan, Panginoon, salita ng kabanalan. Ayaw mo, Panginoon, ng Lord, mga intended purpose ng mga salitang ito ay maranasan ng mga anak mo na nagsiparito ngayong araw, Ma. Bless mo hindi lang itong visible audience, kundi ang invisible audience din naman, Panginoon, via the internet, Lord. Para sa iyong kapurihan, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Diyos tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Ay maaaring magsipong lahat. Tender-hearted. Tender-hearted. Tila ba tayo ay dinidirect ni Lord para mangusap tungkol sa attitude? Ito mga nakaraang mga gawain natin. So kung ating titignan ito, simula nung mag-preach si Brother Joseph, nagsimula siyang mangaral tungkol sa attitude, nasundan nung nakaraang Sunday tungkol sa declaring the name of the Lord, which also speaks about the attitude, amen, na dapat i-display natin dahil yung pangalan ay nangungusap tungkol sa katangian ng Diyos. When you say you bear the name of God, you're saying that you are bearing the nature of God, the characteristics of God. And so, ito ay magkakaroon ng epekto sa iyong attitude. Alright? Ay ma-manifest mo ito sa iyong attitude. Amen? And today, we're going to focus on being tender-hearted. Tender-hearted. At iniwala ko, amen, yan ay isa sa katangian